Kaya dapat talaga focus ka talaga. Kapag nagbomotor. Hindi ka pwedeng nakainom. Hindi ka pwedeng kumain. Hindi ka pwedeng Shopping ko na lang Costco. Pag mag-grocery. Ako din Costco na lang. Ang sarap kayo mag-shopping sa Costco. Kasi nandun ako nagsusugali. Ako din, hindi. Mahirap. Ayoko kasing natatalo. Hindi naman ako creep. It's just that naaasar ako pag natatalo ko. Gusto kong i-shopping na lang. Hello everyone, this is Elizabeth Velasco from the Velasco team of Remax Gold, and this is Alvin Reyes, Supreme Landing. And welcome to our episode 41 of Bahay Pinoy sa Tate. Yes, hello ate. Hello Alvin. It's getting hot out there, summer na. I know. Ito na. Hindi, May na. May na nga. Okay, pero sabihin, painit na. Painit it's na, getting there. Correct. Ito na yung mga time na unang-una, masarap na maglinis ng bahay, maglinis ng garahe, di ba? Hindi na malamig. Mag-gardening. Mag-gardening, kung ano-ano. Ikaw, tingnan mo na, may hilig ka ba mag-garden? Ba't mo nabanggit yun? Nag-garden ka ba? Actually, mahilig ako mag-gardening, pero yung gardening ang di mahilig sa akin. Para ka pala yung asawa ko. Mahilig magtanim, pero wala pang isang buwan yung tanim nawawala. Grabe. Hindi kami green thumb. Hindi kayo pero yung mother ko, lagi ako sinasabi. Pero lagi sa akin sinasabi, naku, dapat marunong ka mag-gardening kasi nakakaalis ng stress yan. Ito na nga, kaya nga kasi nga painit na. So normally, pagka ganito na yung weather, ako, especially for me, gustong-gusto kong nililinis na yung backyard namin, get the pool ready because we know the kids are gonna be, Buti ka pa. Oo. Ganyan ka. Ganito ako talaga. Yung mister ko, kailangan ko pagkulitin para gawin yan. Marami naman kasing ginagawa yung mister mo. Lahat ginagawa niya para sa'yo eh. Grabe naman. Sobrang kalawa. Ibig sabihin, di ba? Masyado rin siyang hectic ba? Hindi. Kasi sabi naman niya, meron naman tayong pool guy. Meron tayong gardener. Bakit ako pang gagawa? Pero ako kasi, sa akin kasi, lilinis ko talaga yung backyard. Di ba? Lalo na pag mainit, hindi ready ko na yung mga upuan. Pero alam mo, nakakalungkot. Bakit? Kasi ito yung summer na. Kasi remember, yung pangatlo ko, mag-schooling na sa Pilipinas. Teka muna, kailan mang umpisa ng school sa Pilipinas? Magsisimula siya ng June. June. Ganun pa lang. So, ano na yun? Kind of like moving in na siya doon, getting settled for his schooling. Remember, my third kid, si Arvin, will be going to school to the Philippines for taking his nursing. So, okay. So, siya pa lang muna. Siya pa lang muna. Tapos the following year, yung bunso ko na. Wow. So parehong nursing. Parehong nursing talaga. Following mama's footsteps. Yun na nga. Pero ito na nga, parang nakakalungkot kasi, makikita mo na parang wala nang gagamit ng pool. Ay, sinabi mo. Wala nang gagamit ng pool. Alam mo, yung swimming pool namin, siguro, Oo. nagagamit lang namin once a year. Yun na nga. Nung buhay pa yung aso namin si Lucky, Golden Retriever, siya yung mahilig mag-swimming doon. Itong si Pinky, ayaw na ayaw mag-swimming kasi poodle, ayaw yata nila ng water. Yun nga, Yes, So, bayad ka ng bayad ng maintenance. May pool gaya ko talaga. Tapos, imagine yung pool pump, di ba, 6 to 8 hours ang taas ng kuryente grabe. mo. And really, hindi na talaga ginagamit, pamisa-misa lang, pero it's just nice to see pool na malinis, siyempre. Pero, kaya may pool guy. Pero, nakakalungkot kasi, na, kumbaga ba, that pool used to be busy, di ba? Like everybody's jumping in, mga kaibigan. When the kids are young, mga kaklase. Lagi may pool party. Pool party. Wala na ngayon yun. Wala na ngayon. So, nakakalungkot. Alam mo, Alvin, meron akong sikretong i-reveal. Ito? Guys, tutukan niyo to. Hindi na to magiging sikreto. Naman to? Alam mo ba, for so many years that we own a pool, hindi ako marunong lumangoy. Grabe ka naman. Elizabeth. Seriously. Maybe we put this in your to-do list, no? Bago ang lahat. Grabe ka naman. Actually, nag-enroll ako sa, ano ba yun, yung Sunrise swimming, yung private swimming lessons. So, during pandemic, kasi it was one my yung checklist things to do before I die. So, ayun na, hindi marunong na ako mag-ganon, mag-kick, mag-ano. So, ang hindi ko pa alam yung mag-threading. What? Yun ang hindi ko. Yun na yung
Yun na yung importante na. Malaking sikretong pasabog nga ito. Pero marunong ako mag-floating. Okay. Yun naman na importante. Okay, at least malulumulutang ka. Grabe ka naman. Oh my God. Gagawin ko yan this summer for sure. Good. You know, it's also good for your health. I know. Pero hindi, yun nga, hingal na hingal ako kapag yung naglalaps ako eh. Okay, so maybe that would be one of your activities this towards summer. Now, so yun nga, nalulungkot na ako kasi parang nililinis ko siya, parang teka muna, parang at the end of the day. Teka muna, bakit ikaw naglilinis? Wala ba kayong pulgay? Meron man, pero ibig sabihin, ako yung the whole backyard niya, nililinis ko, piniprep ko yung grill, kung siyempre matagal nakatenga, di ba? Right? Mga upuan, nililinis mo na yung mga covers. Pero, and then, I realized na, teka muna, by that, wala. Si Leven, may sarili ng apartment, baka wala pa dito ng summer, si Marvin na lang matitira. So parang, teka muna, at the end of the day, parang wala nang gaanong, kumbaga ba, parties, wala nang gaanong, parang hindi nakakalungkot. Hindi nangyayari yan. Kasi we're going through season of life, diba? And then you find things na parang, ano ba yung pwede ko pang pagkaabalahan pag summer? Kasi normally, noon, pagka summer, kids, diba, bakasyon, punta dito, or whatever activities you can do with the boys, right? Correct. Unti-unting nawawala na yun. So, ako, dinadivert ko na yung aking sariling enjoyment na... Saan? Anong ginagawa mo? Nagmamotor na ako. Teka muna. Oo. Ito na, mainit na. Pwede ka pa ba dyan? What do you mean? Bakit? Bakit naman? Hindi. Meron naman, kamay lang naman tsaka pa kailangan mo. So, teka muna. I mean, ilang taong ka nung nakuha mo yung motorcycle license mo? Dati na ako nagmamotor, pero ibig sabihin, nung 3 years ago lang talaga ako nag-start uli. Okay. So, how old were you when you got your motorcycle license? Oh my gosh, I had it when I was 21. 21. Tapos pinasuko na, and then I got it again mga 3 years ago lang. Pero what do you like about doing motorcycle? No, guys. I mean, I wish I could explain you. Yeah. Sige, explain mo sa ating viewers. Here's what it is, right? This is me, and I think every motor riders are different, but ako, when I'm in a motorcycle, parang nakakalimutan ko lahat. Really? Yeah, parang... Nakakalimutan mo lahat? Nakakalimutan ko lahat. Meaning, pati asawa ko nakakalimutan ko. Parang na-unplug ka? Na-unplug ako sa reality. And hindi yung because of the fact na pero it's just, it brings you to another, kumbaga ba, to another dimension. Kasi, or space. Space na kasi ikaw lang tsaka yung motor tsaka yung hangin. Right? Oo nga. You're there and you're focused about going, you're where you're going, you're focused about your speed. So it takes you to just really, really focus, and it's just you, the motorcycle, and the wind. Oh, wow. So ang lalim niya na. Malalim talaga. Pero magandang yan, kisa naman yung... Isa sa therapy ko to. Oo, parang therapeutic siya. Kisa naman yung maglalasing ka. Oo. O magdodrugs ka. Oo, sakit pa ng ulo mo. Hangover ka ba the Broke ka pa. O kaya, di ba? Right? Ang dami kong mga kaibigan. Pupunta ako sa Cache Creek. Nagsusugal. Yun, kinabukasan, walang magmotor na lang ako, di ba? Di ba? Ano libangan ninyo? Mapunta kami sa nothing against. It's fun din naman. Okay naman. Pero it's not fun pagka kinabukasan ko, talo ako ng 300 eh. Hindi. Well, the thing is everybody has different. Yeah, to each his own, di ba? Basta anything in moderation, okay lang. Yun ang pinagtalagang... Wag lang maging addictive. Yun nga, pag sobra naman kasi in everything, nagiging masama, di ba? Correct. So, for me, when I'm in a motorcycle, parang you're nasa free world ka lang, free will ka lang, wala kang iniisip kasi focus ka, and it takes you away for a minute in what's the reality, o ano man ang pinagdadaanan natin, kasi hey, at the end of the day, we life is full of challenging, full of problems, challenges, full of kumbaga ba, that's buhay yun, pero it takes you away for a moment on all that stuff, all of the commotion. So how long does it take you pag nagmomotor ka? What do you mean, how long? Depende kung saan ako pupunta. Okay, so normally, what's a good route kapag I love dito, papunta sa Elk Grove, yung back road, di ba nagmotor ako minsan? Wait. Yung dito sa Levy? Twin Cities, yung back road na yun. Yun. Maganda ba doon? Maganda ron, kasi straight lang, tapos
back to back, puro mga farm, di ba? Oo nga. Tapos may konting lake. I love that. I love going to marina. And I'm a solo rider na talaga ako eh. I mean, kasi it's for me talaga guys, it's more therapy talaga sa akin yun. Inangkas mo na si Mrs. Naku, hindi. Ayaw. Bakit? Ayaw nga, hindi nga sumasakay ng ng baby roller coaster. Ayaw niya. Ay, takot. Takot talaga siya. Takot siya sa heights eh. Takot siya sa mga ganun. Ayaw niya. Tsaka speed. Nga. Kasi ang mahirap kasi sa motorcycle, kapag na-aksidente ka, wala kang vehicle na, yung katawan mo talaga, naka-expose. Konting mali lang. Pero yun nga, that's what you pay for. Adrenaline rush. Adrenaline and the wind and just the free will of it, Kaya dapat talaga focus ka talaga. Kapag nagbumotor. Hindi ka pwedeng nakainom. Hindi ka pwedeng kumain. Hindi ka pwedeng Di ba sa kotse, mas safe kami. Guys, totoo lang, mas safe ka pa nga minsan pag nasa motor kaysa sa kotse eh. Really? Kasi hindi ka pwedeng mag-telepono, mag-text. Ako, lalo na kakain ko, di ba? Radio minsan, pero pag nasa motor ka, hindi pwede yun. So, naka-off ang cellphone mo. Oo, syempre, kailangan defensive mode ka lagi. Kasi you have to be aware to your surroundings and kailangan focus ka. Right? Wow. Very dapat focus. Kaya nga, it takes you kind of like, away from everything for a minute kasi you're so focused, di ba? So, yung sa'yo ba, yung parang Harley Davidson? No, hindi ako yun eh. Anong difference yung sa Harley Davidson tsaka yung motor na ginagamit? Una, pag mga Harley Davidson, balbasarado ka kasi malaki. Hindi loka lang. Hindi kasi pag ganun, malalaki kasi yun. Yun ang tinatawag na parang cruiser bike. So what does that mean? Yung mababigat, parang, cruising niya for long riding talaga. Parang ganun. Pero yung sa'yo? Masahin kasi more speed talaga sa akin. Speed? Oo, more hindi sports kasi, bike sa akin. Hindi nakakatakot yun. Okay naman. Oo, hindi, kasi minsan, pag nagda-drive ako, bigla na lang, zoom, may bigla. Yun. Medyo, ako, sa traffic minsan, nasa gitna ako. Yun ang ginagawa ko. Hindi, paano kung halimbawa humaging ka dun sa may side mirror? Di sa pulga. Ano ka ba? Siyempre sa pulga. Ikaw babagsak ka talaga. Di ba? Kasi dalawa lang yung wheels mo. So dapat focus ka talaga. Aware ka dapat lagi. Distance. What about yung outfit mo? Ano dapat ang outfit mo? Meron akong jacket na may... Leather. Siyempre. Leather or not. Pero may mga protection, siya. Pants ko may mga paddings yan. Oo. I'm just, it's not really gonna help you a lot, but at least just in case it prevents a little bit of a more injury, di ba? At saka dapat talaga mag-wear ka ng helmet. Helmet. Syempre naman. Oo nga. Kasi alam nyo guys, yung son ng brother ko, pamangking ko, si Joboy. Namatay dyan kasi rest in peace. Nakaangka siya sa friend niya sa motor. May papadating na jeep dito. Alam mo naman sa di ba sa Pilipinas, it was in a farm na walang street lights or anything like that. So yung jeep bulag, isa lang yung headlight. So akala ko yung driver. Sorry. Okay, go ahead. I'm sorry. So ngayon, ang buong akala nila, motorcycle din yung kaharap nila. Oo nga. So ngayon, sumapol. Sus Mariosep. Tumilapon. Akala nila isa lang yung ilaw. Tumilapon yung nephew ko. Tapos hemorrhoid yung number one yan. Kaya nga dapat yung ulo niya. Kaya nga dapat dito talaga when I ride the motorcycle, and I think everybody is this one. Dapat talaga mag-helmet. Full protection talaga from shoes. Kailangan meron kang leather gloves, helmet talaga. Nakagulat nga kasi mga tao sa Pilipinas, yung mga nagmamotor, naka-chinelas lang, walang helmet. Wala talagang protection. Dito, tika. Tapos yung angkas, yung anak nandito, yung asawa nandito, yung dalawa. Sabi ko, grabe dito ha. Di ba? Totoo hindi, di ba? Ganun. So parang, my gosh, grabe to ha. Pero ang galing pa rin magmaneho, di ba? Hindi kasi nga sa Pilipinas, hindi nila pinaprioritize ang safety. Oo. Pero yung like, if you go to Makati, sa mga main Manila, meron na. Pero sa probinsya, may kita. Wala nga. Ang kaslat yung mga anak, walang nakachinelas lang, nakasando, di ba? Parang ganun. Kaya nga, grabe, imagine, kaya nga ang tawag, di ba, accident. Kasi you'll never know when it's gonna happen. Correct. So that's why you have to fully be aware and protect yourself. Yeah, so yun. So motor, yun ang isa sa pinag-aabalahan ko.
And naman, Elizabeth, I started really working on myself as far as physical, nag-workout tayo lagi. Talaga naman, that's good. Di pa nga tayo nagkikita. Pag sabi mo, ikaw, marami kang gagawin, ha? Hindi na kita binabalik. Tinutupad ko yung natin dalawa. Guilty. So I'm gonna actually start Let's go. working Let's on that. do it. Oo Let's nga, do it. yes. Come on. Kailangan ko pa ng more motivation. No, you don't need motivation. It's just, let's go. No. I just have to fix my mind to it. Course, Kasi, when you wake up in the morning, you're like, marami yung iniisip mo yung task to complete sa business, di ba? Tama, Kasi you have all these houses you are to a busy sell, woman. all these families to serve. For so, sure. I really need to, guilty ako dyan na I need to take care of myself first before I could take care of others. One thing di pa natin nagagawa, Ate Elizabeth, is golfing. We have to do it. Uy, for fun na, let's do it, ha? Nga, maganda ng weather. Sobrang ganda na. Okay. Para naman pagpunta mo dito, next time, yung hindi tayo mag-open house. Maski 9 holes lang tayo, pampalang. Oo, dito lang. Dito sa dito sa fun lang. Oo, kasama si Direk Chalo. Now, ikaw naman. Let's talk about you, right? Now, I know you're a busy woman. I know you do. But I'm never busy for clients. Yeah, of course. Yun nga, because you're busy in what you do. Pero ano yung mga mga hobbies mo? Ano yung mga bagay-bagay na pag wala ang open house, so ano mo? I know hindi ka nagsiswimming kasi hindi ka pero ano pa? Ano ba? No, I'm just saying. Do you like shopping? Okay. Actually, I used to like shopping. Pero ngayon nung tumanda, I wouldn't say tumanda. Work naman, Nagkaedad ng konti. Na-busy na ako. Ang shopping ko na lang Costco. Pag mag-grocery. Ako din, Costco na lang. Ang sarap kayo mag-shopping sa Costco. Kasi nandun na lahat everything you need, di ba? Di ba? Okay. So ako naman, ano mga pinagkaabalan mo? Kapag hindi ako busy, I like to read books, ganon. Pag di naman books, yung paborito ko yung watching Korean drama. Oo. You know what? Kagabi. Yung Queen, anong pinanood mo? May kagabi, hindi ko alam. May bago ngayon, yung Queen of Tears. Diyos ko, grabe. Hindi, yung isa naman yung parang mayroon na yatang darating na asteroid, tapos sa Korea na, tapos what they did yung mga tao, pinaalis na nila yung mga mahihirap na tira. Ganon. Ewan ko. It was a good one. Anyway, I don't watch Korean, pero kagabi nagustuhan ko siya. Actually, alam mo, ang Netflix ngayon, meron ng Tagalog dubbing. Oo. So, guys, Rewind. Maganda, si Dindong. Ewan ko, napanood mo na? Oo, okay. Tsaka Journey. Maganda. Hindi ko pa napanood. Pero kung yung sa mga sa inyo na hindi pa nakakapanood ng Korean, talagang mahuhook kayo. I would highly recommend yung Crash on Landing sa Netflix. Ilang episode? 16 episodes. Pinaglalamayan yan. Pero pwede mo siyang sa Tagalog dubbing. Nice. Talagang ma-addict ka. Oo. And I'm sure all of our sa maraming mga kaibigan na talagang ganyan din. Alvin, panoorin mo ito. Ilang episode? Puta, 16 episode. Tagal nito. No, alam mo, kasi nangyari sa akin yan dahil sa ganda ng plot. Oo, talagang pupuyatan mo, talagang naging zombie ako. Kaya ngayon, 3 hours lang sleep ng tulog ko. Sabi ko kaya kay Direk. Hindi mo sabihin dahil what? Nag-Korean drama ka? Sabi ko, ate kuya, 3 hours lang sleep ka. Bakit? Hindi ko na sinabi, pero wala lang, nagtrabaho. Pero nanood lang pala ng 10 episode tinapos na adik ko. Yun. So yun, you like reading books? Yeah, Korean movies and one of them, okay? And okay, good. Pero yun, golfing. Gusto ko yan. But like kasi nare-relax ako. At I like being out in nature. Yeah. And also, wine. Yun nga, galing lang kayo sa wine, di ba? Oo nga, nung 32nd wedding anniversary namin. We went to Napa Valley last 2 weeks ago. Yun naman ang kailangan natin, guys, as hardworking. Alam ko naman, mga kliyente natin or all of our viewers, they're all hard workers, di ba? Yes. Wala lang oras minsan, 9 to 5, pagdating sa bahay. So, I think it's very important talaga sometimes na you have to leave time for yourself, di ba? And find something that you really enjoy para paminsan-minsan you need to put your the reality outside it. Yeah, oo nga. Yung diba? Nagpunta nga kami sa Napa Valley 2 weeks ago, nalasing ako. Yun nga sabi mo. Kasi ganito. Kasi si Charlene Dimikang, nagulat nga ako ba? Nag-wine tong mga to. Hindi kasi, di ba, excuse me, nanalo kami ng parang contest drawing sa Visit Napa Valley Instagram. Tama, So, binigyan kami ng
ano ba yun, yung mud bath. So yun, ang ganda nun ng Good mud ba? bath. Oo. Kuminis at gumanda yung skin ko ng mud bath. Wow. Tapos massage, tapos yung nice. yung dalawang wineries, JCB at saka sa Raymond. Yung JCB, ang sarap ng wine nila. Wow. Yeah, talagang primera. JCB talaga. Yeah, primera klase. And I know you like wine talaga eh. Yes, oo. Yung Raymond, di ko masyado nagustuhan. So, ang nangyari, kasi nga, it's for two, si Charlie kasi nagda-drive yung mister ko. So, I ended up drinking his portion as well. Apat-apat yun. Di 8. Oo. Wow. 8 sa isang winery and then another 8. Lipat na naman, oo. So, Kasi 16, tasting wine. 16 total. Wow. Kaya nalasing ako ngayon. Wow. Kaya, anyway, so nagsuka ako. Uy, sus, Marius. Pero maganda daw yun, at least nailabas ko lahat kaysa naman magkaroon. But the main thing is you had fun, right? It's nice to see your post, anniversary ninyo. Yes, oo. Gulat lang ako kasi, Napa, wine, hindi naman umiinom tong mga, alam ko umiinom ka, si Charles, hindi. Yeah, oo. Yes, but also if you're gonna go to Napa Valley, maganda yung inastayan namin sa Meritage Resort and Spa. Ano pangalan? Meritage Resort? Meritage. Actually, they're undergoing renovation right now. Pero ang ganda nung yung mag-hiking ka dun sa taas. Tapos may mag-hiking ka dun sa mga wineries nila. It's beautiful. So ang daming ganda ng views and everything. So I really enjoyed that. Beautiful kasi thing. nakapag-hiking kami. Pati hiking, no? Yes. So it was fun. And of course, everybody know masarap ang pagkain sa Napa kasi syempre, good food, good wine. Punta kayo dun sa Oakville Grocery. Oo, mag-picnic kayo dun. Ang sarap ng mga cheeses nila, lalo na yung pizza nila. I mean, it's worth it. I really like that place. Nice. Good. Well, like I said, these are one of the things that, all the hard workers out there, we were just talking about the things that we do. So yun naman, Elizabeth, when it comes to, if there's anything that you... muna, may i-add pa pala ako. Ano yun? Okay. Nag-dinner kami doon sa RH Restaurant. RH Restaurant. Ang ganda-ganda nung place. Ang daming chandelier and everything. Tapos may mga parang mga showroom sila where you could do wine tasting. So sabi ko, what does RH stand for? Yung pala, Restoration Hardware. Restoration Hardware. Bakit ganun? Yun yung shop ng mga furnitures. Na high-end furniture. Tapos? They have their own restaurant there. Wow. And then they have like showrooms of all the furnitures that, while you're doing wine tasting. Wow, very interesting. Kinumbine nila yung no? They have all these areas that you could visit. It's very beautiful. Hindi ko pa nga na-post sa I might just check that out I've kasi been like furnitures. really busy. And katulad ng nasabi ko, di ba pag pumupunta ka sa parang high-end, classy restaurant, maganda yung lugar pero hindi masarap ang pagkain. Tama. Pero this one, I'm really surprised. Maganda yung lugar, masarap din ang pagkain. Wow. Yes, lalo na yung nila, yung steak nila masarap. Wow, okay. Well, another question. So this summer coming, is there anything that you want to do this summer, like any adventurous things that you want to do? Like me, ako, to be honest with you, itong gusto kong gawin. Anong gagawin mo? Gusto kong, ano yung tawag doon sa tumatalon sa aeroplano na may parachute? Ano yun? Mag-jump, anong tawag doon? Direct. Anong tawag doon, direct? Jump. Basta't gusto kong gawin yon. Nasa to-do list ko yon. Skydiving! There you go. Gusto kong gawin yon. Nakakatakot yan Pero minsan you have to be scared to have fun. Nga, sa bagay. Diba, come on. So ikaw at saka si Mrs. Baka si Marvin or si Arvin, kaming tatlo. Yeah, that would be a really fun. So that's one thing that I wanna do. Saan magandang gawin yan? Meron sa Santa Cruz, meron sa Monterey, meron din banda sa amin sa bandang Brentwood sa Meron doon, oo. Hindi, parang may nakita ako sa Dubai, maganda doon. Layo pa, pamasahe, mahal. Papunta ka na pa, dito na lang. Pero yun ang isa sa mga gusto kong gawin. Ikaw, anong mo? Actually, spice. Kailangan natin ng konting spicy ng konti. I mean, ang plano actually, kasi yung anak ko, diba, graduate na ng college. Anong plano? So, sa June. So, I don't know what, I mean,
sabi ko, okay, we should have a graduation party. Okay. Eh, yung mister ko ayaw ng party. Bakit? Sabi, bakit? Kasi siya na naman ayun din yung before and after cleaning. Responsibilidad na naman. Na, I understand you. Hindi kasi ako ang planner, siya ang executor. Yun naman pala eh. So sabi niya, pero you should. No, I'll ask my son what he wants kung ano to gusto do. niya. Tapos yung anak ko, yung panganay, magta 30 years old, gusto na naman bumalik sa Las Vegas. Oh, bakit? Eh, yun ang gusto niya sa 30th birthday niya. Just to have fun. Oo kasi nga. the last time silang nag-clubbing kayo doon, mukhang masaya yun. So this time, yung panganay gusto na naman bumalik. So sabi ko, okay, tamang-tama darating yung mother ko from the Philippines. Eh si mama mahilig mag-casino yun. Of course. Siyempre kasama si mother. Yun na yun. Yun na yun. Bakit ba yung mga matatanda mahilig mag-casino? Hindi kaya yung tunog ng casino, yung ting 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 ting. Di ba? Parang gano'n. Tsaka masaya kasi parang maraming ilaw. Tsaka it's fun kasi libangan din naman. Okay. It's a good, kumbaga ba, masayang place to go. Hindi kasi ako mahilig magsugal eh. Ikaw ba nagsusugal ka? Hindi ako nagsusugal eh. Ako din, hindi. Mahirap. Ayoko kasing natatalo. Hindi naman ako creep. It's just that, naaasar ako pag natatalo ko. Gusto kong i-shopping na lang. Parang gano'n. Pero kain ko na lang. Hindi ka tumataya sa sports bet? Dati, hindi na ngayon. Okay. Hindi na ngayon. Okay. Pero minsan, pagka lang, $100, ganyan. Okay, not bad. Yung last time natalo ko ng ayoko na pag-usapan yun. 1,000. Ako natalo ko 200 sa 49ers Super Bowl. Medyo ko doon. Pero anyway, yun ang ko, kung sakasakali man, gusto kong mag-skydiving. Okay. So you guys gonna have a party. So you should have a party sa anak mo. Hindi ko pa alam. Tatanungin ko muna yung yung celebrant. Yeah. Kami we're having one for every kids I have we're having a party. Pero this time kay Arvin, he just wants it simple. It's okay lang naman sa akin. So ayaw niya mag-party. Yeah, he just wanna say bye to his friends kasi nga mag-aaral na sa di ba? Sa Philippines. Correct. So, ako mas gusto ko na lang mag-travel. Yun nga, sabi ko nga. Yan ang gusto ko. Gusto kong puntahan yung Vietnam. Ay, nakapunta na ako doon. Tsaka Japan. Sa Saigon at sa Saigon at tsaka Mingon City, something like that. Guys, kung meron kayong mga kung meron kayong mga gustong, mga advice sa amin. Gusto kong puntahan ng Vietnam, Switzerland. Switzerland, I've been parang there. yan. Lahat yata. Parang gusto ko. Pero una ko muna Asia. Then gusto kong puntahan ng Korea. Yun na lang sa Asia pa. Korea, napunta mo na rin. Australia, napunta mo na. Ay, di ba? Parang yun ang interesting. Gusto kong puntahan yan. Maraming kangaroo daw dun eh. Sabi. Yan nga. Anyway, so guys, we just want to be able to talk to you guys about some of the hobbies that we have. Ano pang hobby yung gusto mo? Swimming, ano ba? Ako, gusto kong hobby. Yung naman, daring naman Daring? Come on, let's do it. Hindi, I like hiking and nature. Yan, kasi nare-relax naka-quiet yung mind ko. At saka I really admire yung God's, nature and gift, ganon. So yun ang mga gusto ko. Yes. So, actually gusto ko nga yung bago ako mamatay. I wanna 10 things before I want to do is ma-visit lahat yung national parks of the USA. Ako po. Kaya kailangan by the time na mag-retire ako, kailangan si Charlie bilan ako ng RV. Kasi gusto kong bisitahin lahat ng 50 states. Wow. Diba? Malupit yun. Diba? That would be nice. That would be nice. That's a good thing to do. And then of course, if we could do hiking this year, that would be great. Yeah. Yes. Let's do it. So anyway, there you have it. Yeah. And I hope you guys have, fun and plan something for you and for your family this coming summer. I know kids will be off school soon. Yes. And enjoy the summer and of course the outdoors. Yes, and if you have any questions about real estate or loans financing, Alvin is here. And thank you for tuning in at Bahay Pinoy sa Tate. Subscribe and follow. Thank you everyone. Bye-bye.